Ano ginawa ng General Santiago na yun? Ano pinagyayabang mo? Di ka na lang manahimik 7 feet below the ground. Kayabang mo. Anong mga drama-drama mo? Kunyari, binubulya-bulyawan niya si Romy. Alam mo, eto kayo Romy at Picoy, kayong dalawa. Actually, hindi ako galit sa inyo eh. Naawa ako sa inyo kasi napasubo kayo. Naintindihan ko siguro nung doon sa video, concerned din kayo kay Morales, pero kailangan nyo manindigan. Si Morales, walang kamuwang-muwang. Kasalanan ko ba to dahil sa akin nagsimula lahat? Ilang beses na bangitin pang no. Kasalanan ni Marcos Jr. kasi nung March 11, siya ay suminghot ng bonggang-bongga ayon sa confidential informant. Anong kasalanan ni Morales? Na kahit ano pang gawin mong mga ano tawag ni Escudero, yung pagiging makata mo. Bukbok. Yan na ang pangalan mo, si Senator Bukbok. Di ba tawagan naman nila Senator Bato sa mga kakosa nila? Bok, bok. O ikaw, bukbok. Matigas nga lang, bukbok man. Alright? Ikaw, General Santiago, napakayabang mo kung wala namang kwenta yung sinabi doon. Dapat nung Senator Bato, inano mo na yun eh. Tinigil mo na kasi senseless, walang sustansya. Ang yabang pa, kayo, ganyan, mas tuto kayo sumunod sa protocol. Ano ka doon, principal? Nag-teacher-teacheran ka doon, Dodong? Gurangtot. Gurang naman din ako, pero mas gurangtot ka sa ako. Alpot. Anyway, alam mo, habang nakahiga ako, boborlog na ako ng ganyan. Sagot, hindi pa ba to, i-interrogate si Picoy at ganyan-ganyan. Wala, hindi talaga bumalik. Tapos sabi niya, I am everything. Really? God ka? God ng mga extorsionista? Oh. Mga kababayan, ulyanin na, Viva USA. Yun lang din napansin ko. Parang, yung takdak na may sinasabi si Kakdak. Ito yung mga, mag-comment kayo dyan pala, you help me kung ano mga pinaka-most shining moments. O kaya yung mga dark moments nila. Sabi ng Kakdak na nagkukwento siya na, tika lang yung kuko ko may mga chocolate eh. Baka, nasa Marley Candy ng kuko, mga alpot. Okay, anyway, mga palangga, eto na mga chika boom boom. Gano'n ko na yung kamay ko para hindi makita yung tsokolate sa likod. Alright, so ito, ganito. Tago ko na lang. Mga kababayan, eto ang chika ni Kakdak. Na in-interview kami ni Tuning. Yun, isa pa yun. Kasabot ni Lisa yun. Di ba? Yung interview ni Lisa. Anyway, huwag natin si Tuning. Ang point ay, basura, tae din yun. Okay? Ang sabi niya, hindi ayoko nang patulan siya kasi ang layo ng salary grade namin, undersecretary ako. Wow! Napakahambog niyo. Kawatan lang naman kayo dyan sa gobyerno. Salary grade mo malayo. Palunukin kita ng 1 milyon eh. 1 milyong bato. Joke lang. Wala ako 1 milyon. 1 milyong bato. Hindi ko tinapos, sabi ni Lolit. Yung taga St. Luke's, thank you, Solid Marlican ako. Nakalagay yan dito. Okay. Yung taga St. Luke's na, nagperma na doktor. Doon pa lang, pinalayas na rin. Senator Bato, hindi ko naman, pero kasi, in fairness kay Senator Bato, wala naman siyang, hindi naman siya doktor or may medical background siya, wala naman siyang ganon. So, maintindihan mo. Pero dapat mayroon doon na professional, knowledgeable to counter doon sa doktor. Kasi huling-huli na sinasabi na ang ipinili daw ni Marcos Jr. na ipatest, ipapulburon test is yung favorite niya lang na kokokokokok o pupulburon. Kaya nga, doon natuwa din ako sa iyo doon, Senator Bato, na yung mga nagpupulburon test, yung mag-apply sa trabaho, kukuha ng driver's license, hindi naman namimili. At yung kay Inday Sara, hindi lang yung favorite ni Kuting ang nandoon. Ilang klase yun. Pinakita na natin sa inyo yun. So doon pa lang sinungaling na yung doktor, dapat contempt yun. Walang 2 minutes na pulburon test. Na sinasabi niya parang pregnancy test. Kung meron sanang matino doon na doktor, sana nag-i-invite kasi kayo ng mga ito Senator Bato Hindi man ako nagdudungan I'm not telling you what to do. Pero as a commentator, kapag ganyan, nag-i-invite kayo ng independent doctors. Well, in the Philippines, there's no such thing as independent. Kapag
binangbangbang ni Lisa o tinutukan para magsinungaling. Pero dapat may independent na doktor o scientifico pagdating sa usapin na yan para i-cross-exam o i-verify kung ito bang si doktor ay tama. Wala nga nagtanong kasi wala namang alam si ano. Wala namang alam talaga si Senator Bato in terms of medical procedure. Amy C., little help for Mr. Morales. I'm always praying for all your safety din po. Ako makatulog, worried din ako kay Mr. Morales. Kawawa talaga ang bansa natin. Sana nga si Senator Bato hindi magpatinag. Correct, Amy C. Kapag ganon, dapat nagpapatawag kayo ng eksperto. Sino magko-cross-exam doon sa doktorang sinungaling? Kitang-kita naman na si Marcos Jr. daw ang namili. Oh, pwede? Dahil siya ay Marcos, mamimili siya kung ano lang ang drogay, gamitin ko yung word ni Sas, ang drogay na ititest niya, pwede ba yun? Hindi, lahat kayo dyan, mga palangga, mamili na lang kayo. I don't know kung anong process dyan sa sa 79 Olympic style drogay test dapat. Hindi na nga naputol kasi sabi ni Senator Bato, na kaya pinag-uusapan kung tama yung pagkaalala ko na they're doing that of course in AW legislation para next na makagawa sila ng batas para i-drogate test nga itong mga mga sindikato sa gobyerno o yung mga tatakbo bago sila tumakbo o kumandidato. Pero pinaliwanag ni Bukbuk doon, I don't know, hindi ko pa naman na-check kung totoo yung pinagsasabi niya kasi sinungaling na ayaw daw payagan ng Korte Suprema yung ganung law. Kaya nga dapat yun, Senator Bato, ipinush mo. Mali mo nagsisinungaling lang si Escudero dahil kasama niya si Kumar sa picture. Siyempre, sa kanya si Kuting, pinagbibinangan niya o baka sorry. Ayan na. May audio na. Mute? Na-mute ako. Ang ano ko kasi. Kanina pa ba ako walang audio? Oh my gosh. 103? 103 lang. No sound? Okay na. I'm good, darling? Okay. We're good? Okay na. Thank you. Okay na. So ngayon, mga kababayan, ano pa yung mga isinulat ko dito sa listahan ko kanina na gusto kong pag-usapan? Okay, habang nanonood ako, nagno-notes ako. Okay? Yung Del Valle. Okay? Ang haba-haba ng dinakdak, inulit na naman, na sinabi na naman niya, binaranangan ni Bato doon Yung dokumento na pinakita na naman na walang control number. Para lang linlangin niyo yung taong bayan, hindi kayo nakikinig. Ikaw, Del Valle, kasinungalingan. Diba? Drama-drama nila doon. Sabi nga ni Senator Bukbuk, tawagin niyo sa Senator Bukbuk from now on. Sabi ni Senator Bukbuk, ay, magpakilay ka na Hindi na pantay yung kilay mo. Sabi, magpakilay ka na. Namimiss na namin yung yung kilay mong markado. Okay? Na sinasabi niya na doon sa presentation ni Del Valle, mga kababayan, ay, hanggang hindi tinatanggap na yung PIDEA, hindi pa official yan. Ibig sabihin, walang control number. It's all ka-jotahan. Okay? Chino Mirabueno, thank you. Sabi ni Bicol Oragon, sino daw si Senator Bukbuk? Sagutin nyo yung mga kanina pa dyan. Okay? Ang dami-daming drama ni Escudero kanina. Pero obviously, mga kababayan, talagang gusto nilang what? Okay. Okay, magpa-practice tayo sa St. Tox 45. Pwede pa daw, mga 45, 45 minutes, pwede daw. Alright?
Sabi ni Clyde, medyo nahinaan pa rin ako kay Bato. Ini-intimidate nga siya. Pasalamat pa rin tayo kay Senator Bato. Huwag natin siya awayin. Itong bukbuk ang awayin natin, ha? Dahil si Senator Bato, nakita nyo, ginang up din siya. Okay? Sila bukbuk na lang. At si Jokling. Si Senator Jokling, si Senator Bukbuk, pinanay sila ng pangalan. Kilala nyo na si Senator Jokling. Si Senator Bukbuk, yung isa sino? Wala akong maisip yung isa. Sige, pag-iisipan ko muna. Okay? Kung ano yung isa. Bakit pinasibat agad ni Jinggoy ang taga St. Luke's? Exactly my point. Bakit niya pinasibat? Ayaw niya nang madiin si Marcos Jr. kasi dapat yun kung mayroong medical background ang nagtatanong o may professional doon na doktor na nag-undergo, okay, nitong testing kit na ito na sinasabi niya. Kasi, hindi naman ako nagpa-drugate test, okay? Yung akin lang yung COVID test, di ba? Yun lang yung sa atin. Pero hindi 2 minutes. More than 2 minutes. Di ba? Hindi 2 minutes ito. But anyway, hindi ko ma-compare kasi hindi naman ako nag-drug eh. Ay, hindi pa naman, no, in fairness, hindi naman ako nagpa-drugate test. Di ba? Hindi naman ako dinidemand na magpa-drugate test, pero bakit hindi? Bili nga ako ng kit, magpa-drugate ako live. Yes, gawin natin 'yon. Magpa-drugate ako, ha? Dito live natin. Magpapabili ako ng test kit para for fun. Baka sakali si Kuting magpa-drugate test. Shut yung isa, mute. Nakamute pala yung isa, kanina pa ako, nakakaloka. Ano ba nangyayari, ha? Na ba tayo? Na-intercept na ba tayo? Ha? Okay, kanina pa walang sound. Okay, pregnancy test. May sound ba ako, mga palangginging? Okay, may sound na tayo. Okay, kanina pa ako dak-dak ng dak-dak. Ito si Lisa, kahit saan, nandiyan tayo yung demonyang yan. Okay. So, yung mga resource person nila, sila Del Valle, okay? Wala silang kwenta kasi obviously, pinagtatakpan talaga nila si Marcos Jr. Pero hindi na siya makawala sa taong bayan, na siya ay pulburon. Una, sinabi, ang umpisa nung nilabas ko, ang papel, naglabas ka agad ang PIDEA na ito ay AI. Kaso lumabas si Morales na pinanindigan niya na siya ang pumirma. So nawala na yung AI. So ngayon, dahil andyan na ang testigo na siya ang nagpumirma niyan, ang gagawin na, sisirain na naman nila. Pinalabas ng CCTV, nung hindi pa nilabas nung blurred pa lang, ang sabi ng mga alipores ng mga jotok sa Malacanang, ito ay what? AI. Or gawa-gawa, edited. Ay, nako Marcos Jr., konting kembot ka na lang. Sasalugsugin na namin yung bulik mo. At nang mawala ka na. Okay? Pa-check nga dyan kung may video. May video ba mga hitad? Itong mga nagko-comment na to, ini-etchos lang ako nito. Sige, etchosin nyo ako. Kakain ako ng candy. Anyway, mga palangga. Meron sound? Nagurgor ang FB? Bakit? What the heck? Okay? Meron naman. 700 yung nanonood sa Buljakan. 20,000 dito sa ating kabilang channel. Across social media. 21,000. Okay. Now, what else? Doon mo makikita na talagang itong gobyerno natin, okay, ano pinagsasabi ko? Pero alam mo, winner talaga si Jonathan Morales. Marami akong gusto itanong kay Jonathan Morales. Pero kasi mukhang pagod na yun eh. Pero alam mo, naalarma ni si Marcos Jr. Ngayon, babantayan natin to kasi plano nila, gagawa nila baka tamna ng kaso o kung ano, ipapaano nila si Jonathan Morales kasi hinubara na, imagine mo lahat kayo nandoon, okay? Lahat kayo nandoon mga palangga. Kaya naman, si Lisa ay gigil na. Kaya next hearing, si Kumar, baka magsakit-sakitan na naman yon. Si Ochoa, nagsakit-sakitan na naman. Senator Bato, kailangan magpaliwanag si Ochoa. Baka meron pang ilalabas si Morales. Kasi pag hindi nyo yan,
Pag pinigil nyo, kasi ganito yung Senator Bato hindi ko yata natapos yung explanation ko kanina. Ang sabi mo, bakit dito pinalabas ni Morales, di ba? Ang sabi ko nga, para baka hindi nyo ipalabas at hindi kayo nagbigay ng subpoena sa kanya. May nakarating kasi sa akin, okay, na mga chika-chika boom-boom. Di ba ang sabi ko, ano yan, yung CCTV, data privacy, da. Kaya nga tinakpan ni Morales yung binlearn niya. Para ma-avoid niya yun. Yung batas kung may ma-avoid man siya. At I believe meron siyang mga abogado. Kasi kung merong subpoena, ito matanong to sa mga abogado, kung merong subpoena na si Morales para dun sa video na yon, malamang hindi niya pinlay yun. Dito kasi sinupinahan na siya Kaso wala kayong subpoena. Nalulusutan kayo ng mga matatalino. Right? May lawyer ba dito? Okay? Ba't ko alam yan? Kasi tinanong ko sa lawyer. Tanong ko kay Atty. Glenn Chong. Okay? O, di ba? Kung walang subpoena, tsaka dinanong ko sa mga puting ahas ko ng mga magagaling. Sabi ko ng gano'n, hindi ba machuchuba si dun? Hindi ba machuchuba? Pinalabas na yung yung blurred na ganyan. Kasi nawindang ako. Sabi ko kay Atty. Hindi ba siya matotrouble doon? Hindi, sabi niya ng gano'n. Kung hindi naman siya sinapinahan, hindi siya matotrouble. Kaya si Morales, okay? Kaya walang subpoena sa video. Hindi. Gamit-gamit mga utak Okay? Yan, gamitin nyo. Dapat mag-ano tayo dito. Kung abogado lang ako, bigyan ko kayo ng training. Kaso hindi ako abogado. Abogado lang ako. Ulitin ko lang palangga. Walang subpoena sa video ni Morales na CCTV. Ang mga lawyer magsasalta yan dito kung mayroon dyan. Okay, lawyer daw si Roberto. Diba, sir? Walang ginawang subpoena ang Senado, ang Committee on Public Order na sa nilabas kong video dito sa channel ko. Okay? Ngayon, nung inilabas yan ni Morales, mga palangga, alam niya ang batas for sure. Kaya, bingo na naman ang mga hitad. Okay? Naisan kayo ng matatalino, sabi ni Evelyn ko. Sige, mga bobo na mga doon Wala lang alam na gusto ni Jinggoy. Nagaganon, kulang na lang mag-boxing. Tayo kaya mag-boxing, Jinggoy. Alam mo, sa totoo lang, nakakaawa Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas dahil unang-una, meron tayong bangag na presidente na sumisinghot ng white powdery substance. Meron tayong bartek na first lady na kidnapper, smuggler, extorsionista, lahat. Kabilib-bilib din yung kaibigan ni Morales. Alam mo, yung Romy, ano ba sinabi ng Romy? Umamin siya Alam mo, ako naaawa talaga ako sa tatlong yun. Pero itong itong si Picoy. Hoy, Picoy, gusto mong pitikin ko yung pitoy mo? Picoy? Pitikin ko yung pitoy mo Grabe, nakakaya ka sa mga anak mo. Pero naintindihan kita kasi baka gugurgurin. Alam mo, sa totoo lang, baka gurgurin Pero alam na natin, pag ginurgur si Picoy, wala nang ibang gugurgur doon kundi si Lisa at saka si Marcos at saka si Kumar. Yung mga pamilya ni Picoy, kung nanonood kayo, ni Eric Santiago, ako po, hindi ako galit sa inyo. Nag-aalala ako sa inyong pamilya, sa inyong, the same thing na pag-aalala ko kay Morales at dito kay Romy. Kayo ay mga biktima. Prince Lloyd, thank you palaga. Kayo ay mga biktima. At itong si Romy, nasa DOJ pa. Itong Picoy, wala na, di ba? Wala na sa service. Kawawa kayo. Diyos ko, nagpapalupig kayo kay Lisa. Yung addictus na yan, yung Bartek na yan. Diba? Ang hiningan yan, ang hiningan yan, julok na. Lalaging lusing, para umaalingasaw sa pores niyan is Bartek.
Uy, men and women in uniform, kailan kayo magsi-speak up? Kailan nyo ipagtatanggol ang bayan? Wala man lang sana mayroong mga volunteers sa inyo suportahan si Morales. Suportahan nyo rin si Picoy at saka si Romy kasi napasubo. In fairness. Alisan lang, nasuportado sila ni Lisa at tinuruan sila magsinungaling. Eh wala na tayong problema dyan. Pero more on Morales. Kahit anong intimidation, pangaharas ni Jinggoy, more on Jinggoy at Escudero. Kay Morales, patinag yung tao. Nasuplak pa nga si Jinggoy. Basura si Jinggoy. Napakabasura mo. Sasabihin mo, walang pakialam si Morales sa kaso mo. My God. Pinatanggal pa na niya. Di ba, hindi naman matatanggal yan dito. Eh. Hindi yan yung, I don't know kung yung ulat ng media, pero nakuha nyo na yung record. Hanggat nabubuhay tayo, i-save natin, paulit-ulitin natin tuwing eleksyon. O tuwing araw-araw. Ganun talaga. Proud convicted daw, sabi ni Widley Kalingsan. Ano ba yung mga na-notice ninyo doon sa 5 minutes na yon? 5 minutes? 5 hours na yon. Kulang kayo. Okay? Yung ano kasi, may nagtimbre sa akin. Yung isa kasi sa confidential informant, di ba parang sinabi ko na yata, tegi na. Tegi na. Sa isa sa confidential informant na tegi. Baka nag-i-enjoy pa rin ng pulburon hanggang ngayon. Sa langit. Di ba? Kapag nag-ano ka ng pulburon, nasa langit. Kaya nga sabi ko, ng isang gabi, magtanong tayo kay Gloria Diaz. At siya yung anak niya. Sino yung anak niya? Yung Daza. Tanong natin. Baka may alam sila. Tanong natin. Baka marami silang mga ebidensya. O, tanong natin. You know what I mean? Mga kababayan. Grabe, ano? Ganito kababo yung gobyerno ninyo. Ganito sila. Ganito kayo, araw-araw, ang Malacanang, party here, party there, tapos martial law, papategi yung mga Facebook natin. 'Di ba? Dahil daw tinitira natin ang mga ang mga sindikato sa gobyerno. Niyuyura ka ng ating freedom. Kagaling nito ni Jinggoy, nitong nakaraang Senate hearing, Pag umpisa pa lang, may pa-surprise pa siya. Surprise witness daw. Oo, kala ko dyan, pag umpisa pa lang ng hearing, ay talagang bibida dito si Senador Jinggoy. Bandang huli, nung inilabas yung witness niya, ay wala pala wenta. Akala ko naman kung sinong bigating surprise daw. And matapos yan, parang siya yung nasupalpal. Parang siya yung napahiya dyan. Kasi wala din naman yung sinasabi niyang surprise witness. Tapos sinupalpal pa siya harap-harapan ni Morales na convicted daw siya. Di ba? Witness pa. Tingnan mo naman, binanatan ka na naman ni Maharlika. Binanatan ka naman ng mga basher mo. Wala. Parang nangyari dito kay Senador Jinggoy sa totoo lang. Nangyari dito kasi sa dami ng mga nanonood dyan sa Senate hearing dahil nag-aabang sila kasi sangkot nga yung Pangulo natin dyan eh. Parang ikaw yung napasama dyan. Parang ikaw yung dyan. Parang ito si Jinggoy yung naging kawawa dyan bandang huli. Siya yung napasama. Dahil yun sa mga ginawa niya. Sinupalpal na nga. Tapos, may pa-surprise witness pa siya. Buti ka mo pinayagan. 'Di ba? Pinayagan ni Senator Bato de la Rosa kahit hindi naman imbitado. Para malaman kung ano yung katotohanan. Wala naman pala. Surprise. Sa sunod, pag nag-surprise, may pa-surprise kayo, yung talagang nasusurpresa, yung dyan sa Senado, nasusurpresa yung mga nag-aabang at nanonood. Wala namang surprise doon. Mas na-surprise pa nga kami doon sa sinabi ni PIDEA or ex-PIDEA Agent Morales. Yun ang nakaka-surprise doon. Sus.